Tony Fowler pumalag sa kasong kriminal na isinampa ng KSMBPI. Pinagtanggol ni Tony Fowler, isang kilalang tao sa social media, ang sarili sa kasong kriminal na inihain laban sa kanya ng Society of Social Media Broadcasters of the Philippines o KSMBPI. Noong Biyernes ika-29 ng Setyembre, naglabas ng opisyal na pahayag ang kilalang blogger tungkol sa kaso na kanyang kinakaharap sa kanyang Facebook page. Noong Miyerkules, opisyal na isinampa ng KSMBPI ang kaso laban sa akin dahil daw sa paglabag ko sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayon sa kanila, nilabag ko ang batas dahil sa tema ng aking kantang MTL, kasama ang mga napanood nila sa music video nito, panimula ni Tony. Pagpapatuloy niya, ayon din sa kanilang media interview, kabastusan ng kanta pati na rin ang mga sex organs na ipinakita ko daw sa music video. Kinundena at sinagot din ni Tony ang bawat kasinungalingan na ibinato sa kanya ng KSMBPI. Una, hindi ako nagpakita ng sex organs kung hindi sex toys, linawin po ninyo yan. Hindi ko kayo masisisi kung epekto na ng inyong katandaan ang pagkakaroon ng malabong mata. Pero huwag po tayong magsisinungaling lalo na kriminal ang ikinakaso ninyo laban sa akin. Hindi din magandang halimbawa sa mga bata ang pagsisinungaling. Ikalawa, gaya ng kalayaan ninyong tawagin akong bastos, malaswa, at hindi magandang halimbawa tulad ng aking kanta, may kalayaan din akong ariin ang aking sarili. Kasama dito ang pag-aari ko sa aking katawan, sa aking pagkababae, at higit sa lahat ang pag-aari ko sa nais kong gawin, sabihin, kantahin, o sayawin dahil hindi nito binabawasan o inaapakan ang karapatan ng ibang tao. Hindi ninyo pag-aari ang mga ito. Katawan ko, kwento ko, libog ko, opinyon ko, at pagkakababae ko, akin ito at hindi sa inyo, lahad pa ni Tony. Ang organisasyon, iginiit niya, ay walang jurisdiksyon na ipagbawal ang pag-uugali at idikta kung ano ang dapat itanong o gawin. Ikatlo, wala kayong puwang para sabihan at pagbawalan ako. Hindi ninyo lugar ang pagbawalan ng mga babaeng gaya ko, gaya ng pagbabawal ninyo sa aming kilos, pananamit, pati na rin sa pakikipag-usap, sabi pa ni Tony. Hindi kayo ang karapat-dapat na manguna sa pagpuna lalo na sa mga usaping sexual naming kababaihan dahil unang-una, hindi ito bawal at hindi kayo babae. Bahagi ng bawat tao ang libog, at bahagi ng ating karanasan ang pakikipagtalik at paggamit ng sex toys. Sinabi rin niya na walang pakialam ang nasabing organisasyon kung sakaling ay exhibit niya ang kanyang mga pribadong parte, o anumang pribadong bahagi ng kanyang katawan sa isang pelikula, o music video dahil hindi niya ito obligado na manood. Sinabi ni Tony na kung nakapagsampa ng kaso ang KSMBPI, sana ay gumawa sila ng masusing investigasyon dahil nag-upload siya ng mga behind the scenes na music videos ng kanyang mga kanta. At halatang juice ang iniinom niya at ng kanilang mga kalaro sa halip na alak. Sinabi rin niyang daya ang kanilang ginawa for artistic purposes, at hindi para ay promote ang pag-inom ng alak kundi para ipakita ang realidad. Hirit pa ni Tony, hindi naman bawal ipakita sa pelikula o TV ang mga bawal sa batas dahil kung ganon, bakit maraming eksena ng patayan ang naiere sa primetime, hindi ba? Nakakatawang isipin na tila ba hindi nag-e-exist ang salitang props o daya, na ang isang eksena ng inuman ay kailangan alak talaga ang ipainom para ipaliwanag ko pa ito ngayon. Hindi naman ako ang kauna-unahang gumawa ng ganitong eksena sa balat ng pelikula o telebisyon, pero bakit parang kasalanan ko? Binigyang diin pa niya na walang eksenang sexual sa isang menor de edad sa kanyang music video. Gumawa pa siya ng mga paghahambing sa kung ano ang ginagawa ng mga juvenile na aktor sa pangangalo niya, at iba pang mga sexual na eksena sa TV at sa mga pelikula. Ang censorship ng mga sexual na paksa sa mga kabataan, ayon kay Tony, ay dapat na matapos. Hindi dapat nakakaramdam ng pandidiri at pagkahiya ang kahit na sino pa pag pinag-uusapan. Napapanood, o naririnig ang sexual na parte ng ating katawan o ang mismong ideya ng pakikipagtalik, dahil mas itinutulak nito ang karamihan para maging bukas at matapang sa iba pang usaping konektado dito tulad ng panghahalay, hindi planadong pagbubuntis, at iba pang bagay na kadalasang kaming mga kababaihan ang nakakaranas. Buong tapang ring haharapin ni Tony ang mga kasong isinampa sa kanya ng KSMBPI. Sa huli, gusto kong sabihin sa inyo na matapang kong haharapin ang mga kasong inihain nino laban sa akin dahil kahit na ano pa ang itawag nino sa akin. Taas noo ko itong haharapin at sasabihin ako'y tahimik lang sa umpisa, pero marunong akong lumaban kahit di ninyo ako pilitin, say pa niya. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel. Salamat sa panonood.